Siyempre OFW kasi ang topic ko na ito is para sa mga katulad kong OFW, DH dito sa Saudi or kahit saan ka man country na DH. So yun, magbibigay ako ng ideas para maano mo yung, kasi 'di ba dito kasi sa bilang DH mahirap ang trabaho, 'di ba? Mahirap talaga. Pero sa akin, for me is madali lang ang trabaho. So bakit? Kasi kailangan lang natin ng time management. Time management sa lahat ng trabaho. Napaka-importante talaga ng time management. Yun. And of course, force, 'di ba yung lakas natin? Kailangan relax tayo magtatrabaho, hindi yung ang haba-haba pa ng ano natin ang oras sa pagtrabaho. Tudo-tudo mo na ilalabas yung lakas mo. So pag darating ka man lang sa dulo is lanta ka na, 'di ba? So tuturuan kita ka OFW, tuturuan kita kung paano i-manage ang trabaho para maging madali sa iyo. Kasi i-example ko na lang kasi hindi ko naman alam ang sitwasyon ng kapwa ko DH. Hindi ko naman alam yung mga oras nila ng trabaho, oras ng gising nila, oras ng tulog nila, tapos yung kung anong klaseng trabaho mayroon sila. So magbibigay ako ng mga example ayon sa mga kakilala ko dito, 'di ba? Kasi iba-iba kami ng sitwasyon, 'di ba? So yun, kasi ganito, ang oras dito ngayon is magbuwan na. Magbuwan na ng umaga pero gising pa rin ako. Yan, ganun ako pero ang gising ko bukas is 7:30. So, ang oras ko, una kong oras na gising is, kasi ang gising ko talaga dito nung una, 6. 6 tapos, natatapos ang trabaho ko is 12 ng hapon. Tapos, magpapahinga ako niyan hanggang 3 ng hapon. Tapos, start na naman 3 ng hapon, start na naman ang trabaho hanggang 6. So, hanggang 6 ng tapos wala na akong trabaho hanggang antay na lang ako tawagin ng amo ko. So magaan naman, 'di ba? 6 mag-start ng trabaho, matatapos 12, and then pahinga ng 3 hours. Alas 3 ng hapon, start na naman ng trabaho hanggang alas 6 ng gabi. So alas 6 ng gabi, wala ng trabaho, mag-antay na lang ako, utusan ng amo ko. So ang ginagawa ko kasi ganyan. Kasi tantyahin mo din ang ugali ng amo mo kasi ganito 'yan. Nagising ako nagigising ako ng 6. Tiniray ko magising ng 6:30. Okay lang sa amo ko, 'di ba? Okay lang sa amo ko 6:30. Kasi ang amo minsan sanayan din 'yan. Pag nasanay yan, nagigising ka ng ganitong oras. Lagi niyan nakamasid ang mga amo kasi nakamasid yan lagi. So pag nasanay yan na nagigising ka ng 6, lagi yan sa'yo mag-aabang na dapat 6 gising ka na. So ganito ang ginawa ko. Kasi parang tinatamad ako magising ng 6 ng 6 ng umaga. So ang ginawa kong 6:30 hanggang sa ngayon, paano ko siya na-adjust? Kasi hindi pwedeng araw-araw magigising ka na ng 6:30 kasi maano ng amo mo na late ka na magigising kasi nasanay siya ng 6. So ang ginawa ko 6 nagising ako. Pagka umaga 6:30, pagka umaga na naman 6, pagka umaga naman 6:30. Tapos hanggang sa hindi siya nagre-react ng ibang oras ng gising ko hanggang sa sinunod-sunod ko na siya ng 6:30. So nasanay siya, 'di ba? Nasanay siya yun about yun sa gising. Nasanay na naman siya ng 6:30. So hanggang sa tinatamad na naman ako ng 6:30, doon ang ginawa ko, adjust na naman ako sa 7. 'Di ba humahaba yung oras ng gising ko? So 7. Nagising ako ng 7, inano ko siya. Tapos pag wala siyang react, ginawa ko naman ng pagka umaga 6:30, sunod na naman 7, ganun. Tapos hanggang sa masanay naman siya nagigising ako ng 7. Tinuloy-tuloy ko na naman na nagigising ako ng 7 hanggang sa nasanay siya na 7 ako nagigising. Kaya ngayon, 7:30 na naman ako nagigising kasi tinatamad na naman ako magising ng 7. Ganun ang ginagawa ko para hindi siya manibago sa oras ng gising ko. Para siyang, ay, ganito na siya nagigising. Parang nasasanay siya. Di ginawa ko naman sa oras ng gising ko. Di 7, 7:30, 7, 7:30. Tapos hanggang sa nasanay siya, nagigising ako ng 7:30. Tinuloy-tuloy ko na siya ng 7:30. Di, ang problema naman ganito. Siyempre, nung una, 6 ako nagigising ng umaga. Natatapos ako is 12. So, pag nagising ako ng 6:30, pwede akong matapos ng 12:30 kasi nag-adjust ako ng kalahating oras, diba? So, ang ginawa ko is, kailangan
kailangan matapos pa rin ako ng 12. Kahit 7:30 na ako magising, kailangan matapos ako ng 12. So, mag-adjust ka sa linilinis mo. So, ganito yan. Kung ang amo ko kasi is masilan. Kung alin lang yung para hindi ako matagalan sa oras. Kung alin lang yung mga kinakapa niya. Diba, ngayong araw, lahat ko yang pupunasan. Pagkabukas, may lalampasan ako na hindi yung ang pinaka-importante kasi hindi nilalampasan sa paglilinis is yung pinaka-main na lagi niyang iniistihan o kung saan siya naka-stay yung amo. Yun ang dapat na laging malinis. Tapos yung nilalampasan ko sa kanya is ang ano ko kasi sa trabaho is halimbawa ganitong araw is pulido. Pagka umaga, may mga lalampasan ako. Tapos pagka 3 days, yung mga nilampasan ko dito, 'di ba? Dito is pulido. Tapos dito may mga nilampasan ako. Tapos may linis, may hindi. Tapos pagdating ng 3 days, yung mga hindi ko nilinisan nung second day, siya yung lilinisan ko ng 3 days. Tapos yung pinunasan ko ng 2 days, siya naman yung hindi ko lilinisan hindi ko pupunasan ng pang 3 days. Ganun ang ginagawa ko. Pero ang hindi ko talaga pwedeng hindi pwedeng hindi linisan is gaya ng banyo niya, tapos yung pinaka kinikilusan niya kung siya laging kumikilos. Yung lagi ko ang nililinisan talaga. Pero yung naman yung mga nilalampasan ko yan po. Yung sinabi ko sa iyo, pulido, first day, pulido. Second day, may lilinisan ka, may hindi. Third day, yung nilinisan mo ng second day, hindi mo lilinisan ng third day. At yung hindi mo nilinisan ng second day, lilinisan mo siya ng third day. And then sa fourth day naman, ganun naman. Fourth day, yung nilinisan mo na naman ng third day, hindi mo lilinisan ng pang-apat na araw. At yung hindi mo nilinisan ng third day, lilinisan mo siya ng fourth sa ika-apat na araw. Ganun alternate para hindi ka mahirapan na lagi mong pulido everyday. Mahirap talaga. Parang hindi mo maano yung oras. Hindi mo para lagi kang habol sa oras. So, ganun ang ginagawa ko. Pero ang amo ko masilan. So, kasi, hindi naman yan, ang alikabok kasi niyan is, hindi naman niya lagi niya yung isang bagay, yung isang cabinet, hindi niya lagi araw-araw gaganyanin. So, kailangan, linisan mo siya ngayon, hindi mo siya linisan bukas, pagka sunod na araw, linisan mo, hindi mo linisan mo. Ganyan ang ginagawa ko. Pero, ang wag mong lalampasan talaga. Wag mong hindi mo lilinisan. Kailangan lagi mong lilinisan talaga everyday, araw-araw is yung lagi niyang tinatambayan kung saan yung paborito niyang pwesto. Dun ang laging malinis. Ang lalampasan mo lang yung mga hindi niya inaano yung malayo sa pwesto niya. So, yun ang ginagawa ko. Kaya na-adjust ko pag ginusto kong matapos ng ganitong oras, natatapos ako. So, time management in yung strategy, yung diskarte mo sa trabaho, diba? Diskarte mo sa trabaho. Tapos yun nga, yung sobrang silang talaga ng amo ko. So, pag nakita ako, tapos kadalasan kasi sa mga DH, minsan, may nahihirapan maglinis ng ref. Tapos kasi ako sa oras, marami pa sana akong explanation sa paglilinis. Pero isi-second video ko na lang. Kasi kapos ako sa oras. So, sa ref, turo ko muna sa ref. Kadalasan kasi sa DH, may mga napupuntahan kasi ako, hindi ko pa nakwento yung mga buhay ng kakilala ko dito. Sa next video na lang, kasi kapos ako sa oras. So, yung sa ref, muna itatopic ko. Kasi napansin ko sa mga DH, ng mga pinuntahan kong bahay, hirap maglinis ng ref. So, sayang dapat binibidyo ko ang paglinis ng ref ko. So, pero para hindi ka mahirapan sana sa paglinis ng ref, ganito ang gawin mo. Everyday, ititingnan mo ang ref. Pag may nakita ka na kung saan lang yung madumi, linisan mo na agad. May nakita kang isang parte, di ba may mga ganyan ang ref. Nakita mo yung pangalawang box o pangalawang, ang tawag ba dun? Yung parang di ba ang ref 1, 2, 3, may ganyan siya. Mga gulay, mga ganyan. So, pag may nakita yung pangalawang standard, yung pangalawang lalagyan is madumi na, linisan mo na siya agad para hindi siya matatambak. Hindi ka matatambakan ng linisan or yung buong ref is madumi. So, mas lalong mahirap na pag tatanggalin mo yung laman ng ref, lilinisan mo yun ng buo. Mas mahirap yun. So, ang gawin mo nga, pag nakita mong madumi na yung pangalawang may makita ka ng madumi, linisan mo na agad para hindi na siya natatambak. Yun ang strategy dun. Everyday mo siya i-check. Kung may madumi, linisan mo na.
para hindi ka na, kasi mahirap sa rep talaga. Kahit ako, tamad ako maglinis ng rep pag lahat ko ilalabas, tapos lilinisan ko siya ng buo sa loob. So ang hirap. Kaya ganun ang ginagawa ko. Tingnan ko siya sa may madumi dito, linisan ko na yan, punasan ko na yan. Para ganun, para hindi siya lumalala, diba? Hindi siya lumalala. So ganun ang ginagawa ko. Kaya kahit napakasila ng amo ko, is time na ano ko yung work, na adjust ko. So yun lang. Sa next video ko na lang i-topic ang mga may part 2. Tuturuan kita ng mga bawat paglilinis ng CR, kitchen, etc. So yun lang. Naghahabol sa oras. Kaya yun lang, comment ka kung may tanong ka, and subscribe ka para sa part 2 para maturuan kita ng mga bagay-bagay. Tapos yung sa rep, kukontinue ko kasi siyempre hindi lang yung basta ituturo ko kung bawat bagay sa loob ng bahay is tuturo kung paano maglinis. Yun lang. Comment, and huwag mo kalimutan mag-subscribe para sa part 2. Okay? Good night. God bless.